Pinursyo ko talaga na makapaglaro din ako sa mga malalaking liga para masundan ko po yung legacy ng tatay ko at masigatan pa po yun. Hindi siya sinasali kasi nga maliit eh. So umiiyak siya. Masakit po para sa akin yun. Ikuhin mo lang malakas na mo. Ako, hindi ko iniisip na 40 years old na ako eh. Saka hindi pa rin ako pumapayag na makalusot sa akin yung bantay ko kahit matanda na ako. Napatayo pa ako nung sabi ko, yes, anak ko yan, sabi ko gano'n. Kaya ngayon, pinapakita ko po talaga na kahit maliit ako, kaya ko pumakipagsabayan. Tara, samahan niyo ako, may tune up kami na kalaban tiga Taiwan. Ako nga pala si Ronnie Matias, aga Sampaloc, Manila. Dating PBA player, naglalaro sa Rain or Shine at ngayon naglalaro sa MPBL, Batang Kangkal. Ako nga pala si Rog Matias. Nag-aaral po ako sa NU Nazareth School. Naglalaro po ako sa UAAP. Anak po ni Ronnie Matias na bilang kilalang batas ni Matias. This is my first vlog. Aking position po ay point guard kasi po maliit po ako. Dati po kasi sinasama po ako palagi ni Papa sa practice niya and yun nga parang lagi na po akong pinag-shooting, siya pong nagpapasa sa akin para mas ma-improve ko po yung mga shooting ko. Talagang maliit lang po talaga ako kaya yung laro ko po talaga ngayon guard po talaga. Si Timothy, nung bata yan, hinaya ako talaga maglaro sa Kalyan dahil doon din ako nagsimula. Pero sinasabihan ko din na kahit pa paano, mag-ingat. Kasi hindi mo yung masasabi ng mga kalaban mo. Yung ligang labas po dati na wala pa po ako sa inyo, malaking tulong po sa akin yan kasi napapansin ko po mas maganda po yung kasi may mas experience po ako. Pero ngayon po mas maganda kasi yung UAAP po, sistema po talaga yung laruan doon. Nanonood po ng laro ni Papa dati sa PBA. Pinursyo ko talaga na makapaglaro din ako sa mga malalaking liga para masundan ko po yung legacy ng tatay ko. Ito nga pala, si Kuya Derek ko ang nag-guide din sa akin para mag-improve ako sa pagdisiplina sa sarili. Yung kuya niya kasi nung nakitaan ko rin ng potential, sinali ko agad sa liga. Kung saan man kami maglaro nung kuya niya nun, gusto niya lagi siyang nakabuntot. Ito si Rog nung maliit, syempre hindi siya sinasali kasi nga maliit eh. So umiiyak siya. So dun sa pag-iyak niya na yun, nakita ko na yung dedication niya na talagang gusto niya ring maglaro. Totoo po yun na pag di po ako nasali, umiiyak ako. Tapos pag yung bola ko po ginagamit, tapos di po ako sali. Masakit po para sa akin yun. Gagalit ko pa sa kanya pag nagbabasketball na mainit. Tanghalin tapat po. Gusto maglaro. Ayaw matulog sa tanghali. Kasi maliit pa lang po nakikita ko na yung pagkahilig na sa bola. At habang lumalaki ho, lalo kung naano na talagang sundan siya ng sundan yung pak ng papa niya. Ibang-iba na ngayon dahil sa basketball ang dami mga technique na nangyayari.
Eh, yung sa amin dati, basta makashoot ka lang okay na eh. Saka ngayon sila nakikita ko talagang nakakatuwa talaga eh. Kaya talagang asap maging bata. Dati talaga si Terence Romeo nakikita ko na kaya nagpatulong ako sa kanya para yung mga galaw ni Terence Romeo para ma-apply ko sa sarili ko. Ano ba pag ginaganyan ka, ganunin mo, ikuhin mo ng malakas sa doon. Ganunin mo para di na umalik sa'yo. Paano yung sabi mo? Lagi kong sinasabi sa mga anak ko na unang-una, disiplina. Kung di man nila makuha yung pangarap nila maging basketball player, gusto ko makatapos sila ng pag-aaral. Hindi yan, mga batang PBA yan. Yung may kulay buhok ko. Sisiw. Uyo. Oo, buko. Liit eh. Parang mambubuti ah. Kinakabahan ako sa clinic din eh, dahil may competition yun eh. Tapos yung nakita kong naglaro na si Timothy, yung ganong edad, parang di pa, napatayo pa ako nung sabi ko, yes, anak ko yan, sabi ko gano'n. Doon na tuwan-tuwa ako nun. Kami nga pala ang Batang Sampaloc. Ako nga po pala si Rog Matias, 12 years old, 5'3", tiga Manila. Nung nakita ko siya na napag-iiwanan sa height, sabi ko hindi siya pwedeng ilagay sa big man, hindi siya pwedeng isunod sa yapak ng papa niya para maglaro sa ilalim. Nanood ako, pinag-aralan ko, tapos in-emphasize ko sa kanya, palagi kong inuulit sa kanya na matuto ka na lang na i-assemble yung team to work as a unit. Kasi most of the time yun naman talaga yung hinahanap ng coach eh. Lawakan mo yung vision, yung skills mo sa assist dapat nandun package. So kung makaka-score ka, bonus na lang yun. Sabi ko sa kanya ganun. Gusto kong sundan yung yapak ng tatay ko ngayon at masigatan pa po yun kasi lagi niya naman po kami ginaguide sa paglalaro namin at huwag kakalimutan yung pag-aaral kasi yun po ang importante. Ito nga pala yung uli kong nakuha na gold medal. Naglaro kasi ako sa palarong pambansa 2024, yung ginanap sa Cebu City, kung saan na-represent namin yung NCR, NU Bullpups. Sobrang sarap sa experience kasi maraming tao. Talagang binibigay namin yung best namin para makuha itong. Yung match-up naman dun, okay din kasi mas magagaling din sa amin. Kumbaga, nagko-compete talaga kami sa isa't isa para makuha itong gold medal. Sobrang sarap sa pakiramdam kasi di ko rin talaga expect na ako yung tatanghaling MVP dun. Kasi mas marami magaling sa akin pero di ko talaga expect na ako yung makukuha ang MVP. Unang-una, siyempre, masaya-masaya ako bilang ama. Proud ako sa kanya sa nakukuha niyang MVP sa palarong pambansa. Tsaka yung family ko, tuwan-tuwa rin lahat. Tsaka lahat kami nakasuporta sa kanya. Pag-uwi ko po ng Manila, marami po talagang nagtatag sa akin sa FB. Kahit after po ng game, marami pong nagtatag sa akin, which is masarap po sa pakiramdam kasi dati di man po ako nakakaranas ng ganun. Tapos nung nalo po kami nun, naranasan ko po, napakaingay po ng notification ko. Ngayon, nandito tayo sa Nazareth School kung nasan ako nag-aaral. Tara, samahan niyo ako, may tune up kami. Kalaban, tiga Taiwan. Tara, samahan niyo ako. Ngayon, grade 11 ako, nag-aaral dito sa Nazareth School. Ang schedule namin is 8 to 12 ng umaga para tapos after ng class, diretso agad sa taas para mag-ensayo.
team in Taiwan. Yeah, they're preparing for their league dun sa they went here for almost 5 days na yata. So most likely, this is one of the preparations para sa competition nila dun sa Taiwan. Ang sinasabi ko lang sa kanya, basta pagdating sa practice, kailangan focus ka talaga eh. Tsaka yung sipag mo sa ensayo. Doon pala pakita mo na talagang may pangarap ka. Sa matchups, kita mo naman natin na lamang tayo. But we learn a lot sa kanila din kasi we're forcing our big guys also to learn how to defend mga guards. So coming into the AOAP, hindi naman lahat doon na may length talaga. May mga teams kami na mga kalaban na nakakashoot outside. Very talented. He's a smart player. Siyempre, lumaki. Daddy niya, naglaro sa pro. Yung knowledge niya sa basketball nandun talaga. But overall, with this game, talagang type of play na pwede niya madala dito sa team. Defense, being able to set the tone for the team. Malaking bagay talaga para sa akin. Natutunan ko po kay Papa sa career niya sa paglalaro ng basketball, yung self-discipline po, kasi grabe po talaga disiplina po ni Papa sa sarili niya. Hanggang ngayon nakakasabay pa po siya kahit sa MPBL po may mga bata na nakakalaro. Kung bata pa naman ako. Matias, no go, another opportunity, wala pa rin. And look at Ronnie Matias, relentless. Ako, hindi ko iniisip na 40 years old na ako eh. Pagkalaban ng mga bata, hindi ko iniisip yung basta magdaro lang ako. Tsaka unang-unang depensa. Tsaka hindi pa rin ako pumapayag na makalusot sa akin yung bantay. Kahit matanda na ako. Siguro yung batas ni Matias, hindi mawawala yan hanggang sa pag-retire ko. Proud na proud kami sa kanya. Ang message ko sa'yo, iyak. Ang lagi ko masasabi sa kanya, huwag makakalimot sa taas. At alagaan niya yung sarili niya, mag-iingat lagi. Love na love po namin siya. Kung mayroong opportunity kahit saan ng liga ng basketball, so suportahan namin siya kung gusto niya sa PBA,
Japan League, Korea League, gano'n. Susuportahan namin siya. Tsaka huwag siyang makakalimot na umano sa kay God. Okay lang sabihin yung edad. Okay. Ako pala si Ronnie Matias. 18 years old. Pag-ulo mo? Oh, Glenn. Ang tagal magsalita! Hindi, pipila ka. Pumila ka. Bloopers! Yeah. Bloopers agad si Batas. Shoutout sa family Matias, sa family ng mama ko, sa mama ko na nasa ibang bansa. Family ng girlfriend ko, tsaka sa girlfriend ko kay Rain Daniel Cruz. Shoutout po sa family namin sa Bicol, sa Casalo family, and sa tita ko yung second mom ko kay Tita Minik.